Ang nasa harapan natin ngayon ay ang Yamaha Sniper 155R. At sa video na ito titingnan natin kung magkano na nga ba ang presyo nitong Sniper 155R na ito, ang kanyang down payment at ang kanyang installment price. Pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bumili ng Sniper 155R ngayong 2024. At kung itong Sniper 155 pa rin ba ang King of Underbone. Bago ang lahat, nandito tayo ngayon sa Ñoñemar, San Jose, Iriga City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang Sniper 155R Color Matte Black. At kung mapapansin natin, ang dami na talaga naka-Sniper 155 ngayon dahil napakaganda naman kasi talaga ng kanyang forma. Very sporty, modern at napaka-premium ng design ng motor na ito. Kaya naman magpahanggang sa ngayon ay ang dami pa rin talaga nangangarap na magkaroon ng motor na ito. Pagdating sa makina nito, ito ay 155cc, liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4-valve single cylinder. Ang kanyang bore in stroke ay 10.5:1 at ito ay fuel injected na rin. At meron itong VVA o variable valve actuation na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Dahil dito mas smooth ang kanyang arangkada, mapa low RPM to mid RPM hanggang sa kanyang high RPM. Ang maximum power nito ay 17.9 PS at 9,500 RPM with a maximum torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. At naka 6-speed transmission ito. At ang maganda pa sa motor na to, meron itong assist and slipper clutch kagaya ng Yamaha R1 at Yamaha R15. Kaya mas komportable at hindi ka magugulat sa tuwing magda-downshift ka dito. Ang fuel capacity naman nito ay 5.4 liters. At dahil fuel injected na rin ito, matipid na rin ito sa gasolina. Kumukonsumo lang ito ng up to 40 km per liter. Kaya goods na rin talaga pang long ride at pang araw-araw ang motor na ito. At speaking of long ride, talaga mag-i-enjoy ka sa motor na to dahil bukod sa hindi ka mabibitin sa kanyang performance, komportable ka pa sa mahabang biyahe. Dahil naka-upright sitting position ka dito, hindi mananakit ang likod mo pati ang braso mo. Malapad din ang design ng kanyang upuan kaya komportable ka rin dito, pati ang angkas mo. Meron pa itong slip resistance kaya hindi ka dudulas-dulas dito, lalong-lalo na kapag magbibiglang preno ka. Then very premium talaga yung material sa ginamit sa upuan nito. And meron pa siya mga white stitches at ayan, bagay na bagay din sa kanyang forma. At ang maganda pa dito, mababa lang ang kanyang seat height, 795mm lang. Kaya kahit mga average height, hindi mahihirapang i-drive ang motor na to. At ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 150mm. Kaya hindi basta-basta aabutin ng paa mo kapag mapapadaan ka sa basang kalsada. At safe na safe din ang makina mo sa mga debris, sa mga lubak-lubak dahil hindi ito basta-basta sasayad. Lightweight frame lang din ang ginamit sa motor na to kaya mas madali itong i-balance kahit nasa low speed ka at mas madali itong i-maniobra. Ang timbang nito ay 121 kilos lang. Sapat na rin yan para hindi ka basta-basta tatangayin ng malakas sa hampas ng hangin kapag ka nasa high speed ka. At malalapad ang gulong nito kaya naman pagdating sa mga cornering hindi ka mahihirapan i-banking ito. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 90/80/17. Sa likod naman ay 120/70/17. At naka-tubeless na rin ang mga gulong nito kaya kahit matusok yan, hindi ito basta-basta sisingaw. Pagdating naman sa kanyang preno, naka-single disc brake with 2-piston caliper ito dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka-single disc brake with single piston caliper ito. Sa suspension naman, naka-telescopic fork ito dito sa harapan at naka-monoshock naman sa likuran. Pagdating naman sa mga ilaw nito, hiwalay ang kanyang high beam at ang kanyang low beam. Dito sa taas, nandito ang kanyang low beam. Maganda rin yan para hindi nakakasilaw sa mga nakakasalubong mo. At every time naliliko ka, isasabay ang ilaw nito sa manibela mo. Nandito naman sa ilalim ang kanyang high beam. At ang maganda pa dito, naka-LED na itong kanyang high beam and low beam kaya maliwanag ang kanyang mga ilaw. Then meron pa siyang DRL o daytime running light na dagdag visibility sa tanghali man o gabi at bukod pa doon, dagdag forma. Dahil tingnan mo naman, diba? Sa harapang bahagi pa lang ng motor na to, napaka-sporty na talaga ng kanyang design. Talagang mapapalingon ng kahit na sino, kahit wala kang baguhin sa motor na to, poging-pogi na talaga. Dito sa gitna meron siyang emblem ng Yamaha. Ay, maliit lang siya pero bagay na bagay sa kanyang forma. At combination siya ng matte black and glossy black, no? Ito kanyang harapang fairings ay color glossy black, pati itong kanyang head cowling. Tapos sa gitna ay color matte black. At bumagay din ito kanyang decals dito na color cyan ay meron siyang line dito. Then meron siya dito nakalagay na 6-speed. Then maganda rin yung pagkakaposisyon ng kanyang mga turn signal lights. Kahit nandito siya sa ilalim, kitang-kita ito kapag ka umiilaw. Then meron na rin itong built-in hazard lights na very useful talaga in case of emergency. And naman yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type. Maganda rin yung design ng kanyang front fender, color
glossy black din ito. At mas ma-appreciate mo ang pagiging sporty ng motor na to kapag tinignan mo siya ng pa-side view. And dito mayroon ka makikita ng mga decals na Yamaha Sniper 155R. Simpleng-simple lang yung design ng kanya mga decals pero napaka-premium tingnan. Then meron pa siya ditong emblem ng Yamaha. Medyo malaki ito. Bagay na bagay dahil color silver yung kanyang emblem. At ang ganda ng design ng kanyang fairings dito sa gilid o paputol ito. Parang kagaya ng Yamaha Aerox. At ang ganda ng kanyang mga edges o bagay na bagay talaga. At ang motor na to ay design for aerodynamic talaga. Kaya mapapansin natin yung tulis niya, yung kanyang mga edges, lulusot talaga siya sa hangin. And dito sa ilalim, open lang siya. Kaya hindi talaga iinit ang makina nito dahil mahahanginan siya dyan. At bukod pa doon, naka-liquid cooled ang motor na to. Kaya perfect pang long ride talaga or pang touring ang motor na ito. Pagdating naman sa kanyang instrument panel, naka-fully digital display ito. Kaya hindi ka malilito sa kanyang mga indicator, madaling basahin. Meron pa itong gear indicator kaya hindi ka talaga malilito. At ang maganda pa dito sa Yamaha Sniper 155R, nakakilas na ito. So, mas social siyang tingnan, di ba? Kapag nakakilas ka. Tapos meron pa itong answer box system. Natutunog yan kapag pinindot mo yung kanyang answer box system. Then very convenient dahil meron na rin itong built-in charging port. So pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. Sa kanyang mga switches naman dito ang kanyang high beam and low beam switch at meron pa siyang passing light. Then ang kanyang signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila naman meron siya ditong kill switch at ang kanyang hazard light switch at ang kanyang push start. Pagdating naman sa kanyang presyo dito sa New Neomar San Jose Iriga City ay 130,400 pesos. Pero price may vary without prior notice. At ang kanilang minimum down payment dito ay 14,900 pesos at ang magiging monthly installment mo sa 3 years ay 6,459 pesos. At para sa akin masasabi kong sulit na sulit pa rin talagang bumili ng Sniper 155R. Unang-una, napakaganda ng kanyang forma. Very sporty at modern talaga at pwede pa siyang pang race track. Very advanced yung kanyang mga features, nakakilis, meron charging port, naka fully digital display, at meron pa siyang VVA o variable valve actuation, meron siyang assistant slipper clutch, malalapad ang mga gulong at maganda ang kanyang handling kaya pagdating sa mga cornering hindi ka mahihirapan. At isa pa sa advantage nito, mas mura ang kanyang mga pyesa at maraming mga available. Okay guys, ano man sabi nyo dito sa Sniper 155R? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.